ako'y nagtutuyo ng mantika. Magandang araw po sa lahat. Ihulog ang ating bawang para tayo po ay makapagsimula ng maggisa. Yan. Medyo golden brown po. Not too much golden brown. Ang sibuyas, hindi po masunog si bawang. Now, ihulog na rin po ang ating sibuyas. And let's start again. Tumekos-mekos. Yarn. Then, isusunod po natin ilagay ang shredded chicken breast. Hindi po kasi ako nagluluto ng yung pira-piraso. Kasi po, mas pet ko yung shredded na siya. Nakahalo na siya sa beef one. By the way, we're going to cook po pansit. Mekos-mekos. Mekos-mekos lang ng mekos-mekos. Itimpla na po yung ating shredded chicken kasi pag nilalaga ko po siya, nilalagyan ko na rin po siya ng kaunting pampalas. And then, isusunod po natin ang ating fish bowl, squid balls, and crab balls. Hinati ko lang po sa maliliit, bite size. Piprituhin po natin siya para po siya ay maluto. But not too much. Mekos-mekos. Mekos-mekos. Hanggang sa maprito silang lahat. Yan, ang sarap ng yarn. Wow! OMG. Kasali po yun, yung patak-tak-tak-tak. Yan, medyo sinisip-sip niya na po yung mga mantika. So, nag-start na po siya mag-cook sa sarili yarn. So, set aside ulit natin sa kabilang side ng ating kawali. At ilagay na rin po natin ang ating atay at balunan. At ipiprito rin po natin siya ng slight. Masarap po yan, walang eme. Wow! Not too much kasi po, nilaga ko na rin po sila. So, pag medyo nainita na siya, imekos-mekos na ang lahat para po sila ay mag-combine. Magsama-sama. Para magkaroon ng unity nang sumarap ang ating lulutuin. Tapos, ilagay po natin ang ating carrots. Julienne cut. Hindi po ako nag-overcook ng carrots kasi masarap po yung may konting crunch pag kinain mo. Then, repolyo. Ganyan po ako maghiwa ng repolyo. Pasensya na kayo kasi pag medyo lumaki, hindi ko na siya makain. Kaya, maliliit din po ang luto ko, ang hiwa ko dyan. Yeah. Lagyan ng toyo. Pampalasa para medyo umalat siya. Budbura ng konting asin to enhance the flavor. Kasi meron tayong toyo, so konti lang yung asin. Yan ang aking favorite batchin. Then, naglagay din po tayo ng ground pepper. Then, ilagay na natin ang bihon na ibinabad natin sa pinakuluang chicken breast. Para po yung lasa ng chicken ay kumapit na sa bihon natin. And then, sinama ko na rin po yung natitirang konting sabaw. Para po siya ay lumambot. Yan, mekos-mekos. Hanggang sa matuyo. Ayoko po kasi ng basa. Gusto ko po yung dry. Ginugupit ko po ang mga bihon para po mas madali siyang mahal. Since hindi naman po totoo na pag mahaba ay mahahaba rin ang buhay natin. Mahirap na po, baka tayo ay mahirinan, mas umikli ang ating buhay. Kaya kailangan po natin silang gupitin para naman po masyado siyang maliit.
Hintay ko lang po siyang medyo mag-subside yung tubig. Yan na po, medyo dry na siya, wala na siyang sabaw. Yan, mekos-mekos na lang po para matuyo pa siya ng kaunti. Wow na siya, ayun. Ang sarap-sarap. Tayo hubusin yan. Luto na ang masarap na pansit.